na si Jesucristo ay hindi Kristiyano. Pero sasabihin ng ating mga kabayan, teka muna, Quran yung ginamit mo. Hindi kami naniniwala dyan. Yan po mahirap sa ating mga kabayan Ano po? Kung ano pa naman yung tunay na salita ng Diyos, yun ang ayat yung ayaw nating paniwalaan. Magkagayon po, sasabihin kasi natin, kasi yun ang ating nakagisdan. Yun po ang dahilan kung bakit kami mga Muslim ay napipilitan na gamitin ang Biblia upang magbukas at magbigay daan sa inyong maling paniniwala patungkol kay Jesucristo. Napipilitan po kami gamitin ang Biblia. Alamin natin, si Jesucristo ba sa Biblia ay isang Kristiyano o isang Muslim? Ginamit na nga po natin, ano ang ibig sabihin ng Muslim? Ang Muslim ay yung taong naniniwala na meron lamang iisang Diyos. So malinaw, alamin natin, mula sa bibig ni Kristo, ilan ba ang Diyos na ipinakikilala ni Kristo? No? Dahil kung hindi ganoon sa katangian ng isang Muslim, automatic, either Kristiyano siya o ibang ano siya, o Buddhist o Hindu siya. Hindi nga siya Muslim. No po? So, mula sa bibig ni Jesucristo, sa 1:17 talatang 3, itong salita ni Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan, sabi ni Kristo, ang kilalanin kanila na iisang Diyos na tunay. So, clear. Ang itinuturo ni Kristo ay ang pagkilala sa iisang Diyos na tunay. Taglay ng isang Muslim yun. Yun ang definition ng Muslim na sinasabi ng Allah. Yun ang unang katangian. No? Sinasabi doon, nagpapahayag na iisa lamang ang Diyos. No po? Then, nagpapahayag ba siya ng katotohanan? Opo, madalas nga sinasabi nga sa kanyang mga pananalita 1:5 talatang 24, 1:5 talatang 25, katotohanan, katotohanan. Laging meron siyang ganun, katotohanan, katotohanan. Meron pa, 1:4 talatang 24, you shall know the truth, ang inyong malalaman ng katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi ng Biblia, ninyo, mula sa bibig ni Jesucristo. Yun po ang katangian ng isang Muslim. Nag-aayuno ba si Kristo? Ay opo. Sa mga nagsasabing Kristiyano sila, nag-ayuno po ba kayo? Nagawa niyo po ba ang pag-aayunong sinusundan ninyo na sinasabi niyong masakit pa, hindi niyo na makinilalang propeta, ginos niyo na, pinantay niyo pa sa Diyos, ang tanong sinundan niyo ba ang kanyang yapak? Kayo po ba'y nakapag-ayuno ng gaya ng pag-aayuno niya? Nasa Biblia po Si Kristo paulit-ulit sinasabi sa maraming salita niya sa mga ebanghelyo na nakasulat sa inyong aklat na sinasabi niya magsipag-ayuno kayo't mga puyat. See? Anong klaseng pag-aayuno na dapat gawin? Kung paano ang pag-aayuno ginawa ni Jesucristo? Siya ay nag-ayuno ng 40 araw. Kayo po ba'y nakapag-ayuno ng 40 araw? Kami po nakapag-aayuno kaming mga Muslim. 36 na araw. Kulang nga lang po kami ng 4. No po? Para mapantayan si Jesucristo. See? So, yan po, taglay. So, pag nag-aayuno, naniniwala sa isang Diyos, nagpapahayag ng katotohanan, no po? So, in other words, hindi natin may tatanggi. Siya isang Muslim. At ang kahulugan ng Muslim, yun nga po yung nasa banal na Quran, sapagkat galing ang salitang Muslim sa banal na Quran, kaya tanging ang Quran lamang ang may karapatan na magsabi kung ano ang kahulugan ng Muslim. No po? Hindi pa natin nasasagot kung ano si Kristo, kung Kristiyano ba siya. Nasagot na natin siya. No? Ngunit, isang bagay ang dapat nating malaman. Ano ba yung aral na ipinahayag ni Kristo? Yan. At ano ba yung pananampalataya o reliyon na ipinahayag ni Kristo? Po, ating alamin. Simple lang. Ano ba yung mga pinitawan niya mga salita? Paniniwala na meron lamang iisang Diyos. Pagsamba lamang sa iisang Diyos at kilalanin siya bilang sugo. No po. So, napakalinaw. Ano po ba yung mga bagay na gawin ng isang tao? No po. At ano ba ang pinakasentro niyang aral? Pagkatapos ng paniniwala sa iisang Diyos. Hindi po ba't laging sinasabi niya dito sa inyong aklat na Biblia na keep thy commandment? Sundin natin ang lahat ng kautusan. Anong kautusan? Yung mga kautusan na ipinahayag sa mga una pang mga propeta. At mga alituntunin na itinuro ng unang mga propeta. Si Kristo nagsabi niyan. And tanong nagagawa niyo po ba yung mga kautusan na kung saan ay ipinahayag pa sa mga unang propeta? Kung tunay kayong nagsasabing Kristiyano kayo, kasi kung pinagkakalandakan niyo si Kristo ay Kristiyano, tinatanong ko po kayo, iniiwan ko sa inyo ang isang katanungan. Nagagawa niyo po ba? Kung ang kahulugan sa inyo ng Kristyanismo ay ang pagsunod kay Kristo, nagagawa niyo po ba?
na masunod yung mga aral ng mga naunang mga propeta, sapagkat yun po ang dahilan. No po, pagkatapos po ng kanyang pagpapahayag ng pagkilala sa isang Diyos, ang pangalawang dahilan, no po, ng kanyang misyon sa lupa ay ang sundin. Ipaliwanag muna ang lahat ng kautusan ng Diyos at ito'y kanyang ganapin. Yan ay nasa inyong aklat, Mateo 5, talatang 17. Ngunit marami sa mga Kristiyano nagsasabing Kristiyano sila, nire-reject nila ang kautusan ng Diyos. No po? Yun nga lang pong isang simpleng bagay na kautusan ng Diyos eh. Bawal ang baboy eh. Tanong, yun po bang mga ano ninyo? Yun po bang inyong mga reliyon na kinaaniban ay nagbabawal ng pagkain ng baboy? Ay kung hindi, automatic, hindi kayo sumusunod kay Kristo. Dahil ang layunin ni Kristo ay ituro ang kautusan ng Diyos at ng mga propeta ng una sa Kanya at ito'y ganapin. Ngunit, kung hindi niyo pinagbabawal sa inyong samahan, sa inyong organisasyon o reliyon na kinaaniban, ang pagbabawal ng baboy, abay, questionable na po kagad ang reliyong kinaaniban ninyo, mga minamahal ko mga kabayan. Dahil si Kristo, nagbawal siya ng pagkain ng baboy. No po? At dapat sundin ang lahat ng kautusan. Pakinggan ang kanyang mga salita. No po? At pag pinakinggan po natin ang kanyang mga salita, edi sundin natin ang kautusan ng Diyos. At pag sinusunod natin ang kautusan ng Diyos, hindi bubat sa English yan submission to the will of God. Alam niyo ba ang salitang submission to the will of God? Iisa lang ang kahulugan yan. Sa wikang Arabic, yan po ay ang Islam. Islam, wala nang iba. Ustad, nabanggit ba sa Biblia ang salitang submission to the will of God? Of course. Bagamat hindi si Kristo ang nasalita, isa sa kanyang mga alagad, si Santiago. Santiago 4, talatang 7. Sinabi ni James, Santiago sa English, James sa English, Santiago sa Tagalog, nalilito tuloy ako. Ang layo po. Nung magkagayon pa man, mababasa po natin doon, submit yourself to God. So, doon po yun. So, yun po yung aral na nakasulat sa Biblia. No? Ano mo sabihin ng submission? Tuparin yung mga kalooban ng Diyos. Sundin yung kanyang mga iniutos. Ganun po ba yung iniaral ni Kristo? Napakalinaw naman po Sabi ni Jesucristo, isang araw, may isang babae ang sumigaw sa kanya at siya'y nagpuri sa kanya. Ito po matatagpuan natin sa Lucas 11, talatang 27. Isang babae po ang lubhang humanga sa kanya. At ang sabi pa ng babaeng niya, sa mga nasaksihan ng babaeng ito, ang mga miracle, nasaksihan ng babaeng ito at narinig ng kanyang mga tenga ang mabubuting aral ni Jesucristo. Ito po. At kaya nga dahil doon, sabi ng babaeng ito, mapalad, ina-address niya kay Kristo, mapalad ang babae na sa iyo'y nagdala sa iyong sinapupunan. No po. So, ang tinutukoy niya ng babaeng niya ay ang kanyang ina. No po, si Birhen Maria. Totoo naman. No doubt. No? Mapalad talaga ang kanyang ina sapagkat ginamit ang kanyang ina bilang daan upang si Jesucristo ay lumabas sa mundong ito. No? Totoo naman. Sumagot ba si Jesus na totoong mapalad ang kanyang ina? Oo, sabi niya nga Sa talatang 28 ng Lucas 11, oo, mapalad ang aking ina. Ngunit, naku, meron pang preposition. Mapalad daw ang kanyang ina. Oo, mapalad ang aking ina. Ngunit, mas mapalad. Uy, teka muna. May mas mapalad pa sa kanyang ina. Sa Biblia to. Ha? Oo, mapalad ang aking ina. Ngunit, mas mapalad yaong nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Sa wikang Arabic po nun ay Islam. Na po. So, yun ang aral ni Kristo. In fact, ang aral ni Kristo, mas mapalad pa daw ito ang mga taong sumusunod, nakikinig sa salita ng Diyos at ginaganap ito, mas mapalad pa ang mga taong ito kaysa sa kanyang ina. So, ganun kahalaga ang aral na dala-dala ni Kristo. Submission to the will of God. Sa wikang Arabic ay Islam.